Magulo na. Ayan, ito po ay live coverage ng Associated Press. And nakikita natin itong mga magulo na ito. Alam nyo na, yung mga militanteng grupo. Sabi nila hindi raw sila manggugulo. Pero ang ending, ayan o, magulo na, magulo. Kahit sa mga ibang mga coverage, ganun din. Ito. Ayan. Magulo. Well, on the flip side, the effect of this will go to the entire planet, no? Mababalitaan nila na magulo na rin sa Pilipinas. And ito yung makikita na legacy ng Marcos administration. Walang ganitong malawakang rally nung panahon ng former administration ng Duterte administration, ano? Kasi wala namang ganito talagang hayagang. Sabi nga ni Attorney Rowena Guanzon, ito po ang champion, baga valedictorian sa lahat ng corrupt itong administrasyong ito. Nakakatawa, no? Ang nakakatawa, may mga nagko-comment pa dito na mga DDS daw yung mga to, di ba? Ang bobobo naman na nagsasabi. Kita nyo naman kahit sa balita, militanteng grupo, no? So kung titignan natin ang mga protesta ngayon, of course ito mainstream media kasi mga to pero doon sa mga kasamaan natin mga Duterte ay hindi siya naka-televised sa mainstream media. So ito po yung mainly na nagpo-protesta, church leaders, no? One Sambayan, civil society, mga liberal, at mga ibang mga youth. Ito, may sinabi dito pro Duterte rally in Davao. Meron din sa Japan ngayon, no? And ito, sa Rizal Park, ayan, sa Luneta, sa EDSA Shrine, Mindiola, yung mga militanteng grupo, sa Bantayog, sa may QC, meron din sa Baguio, sa Cebu, Bacolod, Legazpi, ayan. So, yan po basically yung mga nag-rally, no? Wala pa dyan yung mga Duterte supporters. Kasi sa mga Duterte naman ay makikita natin, ayan po, coverage sa EDSA siya, pero sa may Ortigas flyover. Yan, Ortigas po yan. Siyempre, ang nagko-cover lang yan ay yung mga jam ata, yung mga internet ngayon dahil medyo hindi maganda. Pero doon sa may Luneta at sa may EDSA Shrine, kung saan yung mga makakaliwa, no? Hindi naman naka-jam. Hindi naman, okay naman yung kanilang network, no? Pero dito, makikita mo, papansin mo yung mga vloggers. Medyo putol-putol yung kanilang live. Yan, sa may Liwasang, at saka sa may EDSA Ortigas, at saka Camp Aguinaldo. Ayan, Camp Aguinaldo. Actually, nabalitaan natin na pupunta din daw si Atty. Guanzon doon sa mga General Camp Aguinaldo. Hindi lang ako sure kung pupunta siya dito sa Liwasang at saka doon sa Ortigas, sa may EDSA Ortigas flyover. Hindi ko alam kung pupunta siya doon. Pero si Atty. Rowena Guanzon kasi, pupunta naman siya doon sa trilyong peso na rally kung saan nandun sila doon sila De Lima, ayan, no? Kung saan nandun sila De Lima, sila Kiko Pangilinan, basically mga dilawan Alam nyo, wala namang masama sa maki-join sana. Kaso nga lang, ang nangyayari, sinasali nila yung Duterte doon sa corruption. Ang layo-layo. Wala namang kakayahan ang Vice President Sara Duterte doon sa corruption na sinasabi nila. I mean, hindi naman niya hawak yung budget. Kumbaga, yung sa confidential fund, mismo na nga si Atty. Rowena Guanzon ang sumagot doon Nasa COA na yun, yung investigation doon. So, ang kagulat-gulat lang sa akin, may mga personalidad na
Hindi natin alam kung bakit nandun or nandito sa rally ng mga dilawan. Actually, meron ding rally dito sa Hong Kong ng mga dilawan. Naghahanap din sila ang mga kasama natin kung meron daw rally ng mga kasama ng DDS. Wala dito sa Hong Kong. Pero meron sa Japan, meron din sa The Hague, meron dyan sa Manila, pero dito wala po. Anyway, nagulat lang ako dahil nandito si Mayor Magalong. Oo. Maagang nabulok. Panoorin muna natin to. Ayan, nandito si Kiko, yan si De Lima. Ayan, mga kaliwa. Bam Aquino. At mga artista. O, yan. Tapos nakita ninyo yung tong placard na yan. Ayan, andyan si Sara, Si Sara ito, hindi ko sure kung sino yung ito. Parang feeling ko si Pulong. Tapos nandito si Magalong, ayan Si Mayor. Ayan. Mayor. Diba ang sabi ni Magalong Duterte daw ang so far pinakamagandang nakita niyang administrasyon. Dahil when it comes to corruption, nalabanan niya, parang ganun. Pero nung binisita ni Marcos Jr. si Magalong sa Baguio City, doon na umiba yung lahat. At ginawa pang advisor ko ng ICI or Independent Commission for Infrastructure. Ang nakakatawa nga lang dito, yung mga contractors, ang kanilang gustong panagutin lamang. At kung magtataka kayo dito sa kanyang interview, sasabihin niya, si Bryce daw, Hernandez, ibabalik daw niya lahat ng mga nakuha niya. As in lahat, kumbaga yung nakaw na yaman, ibabalik daw. Anong dating nung? Anong parang implikasyon nun? Ibabalik niya and then okay na siya. Pero nung tinanong siya with regard to the Diskaya applying for state witness at mabigyan sila ng protection, may proseso daw. Kumbaga iniitsapwera nila. Maalala ninyo nung in-invite nung Blue Ribbon Committee Chairman pa si Senator Marcoleta, ini-invite itong si Magalong, hindi siya pumunta. Tapos ngayong si Soto na yung Senate President at si Lacson na yung Blue Ribbon Committee, abay, nakikipag-cooperate na siya. So dito natin makikita kung saan na nakakiling itong si Mayor Magalong. This just implies to us na eto pala si Mayor Magalong, madali palang mabali. At alam niyo ang nakikita ko dito, tatakbo ito sa 2028. Kaya ngayon pa lamang, Ngayon pa lamang, it's a wake-up call na naman sa atin. Tuwing may mga ganitong politiko na akala natin totoong nakikipaglaban para sa bayan, mahahalata na ninyo na makikita na natin as early as now ang karakter meron siya. Kasi, tignan nyo, si Atty. Rowena Guanzon, malamang sa malamang, hindi naman yan tatakbo. Makikita mo si Atty. Rowena Guanzon, kumbaga fair lang. Pupunta siya dyan, pero pupunta din siya sa Camp Aguinaldo. Kinukondina niya si Marcos Jr., pero sumusuporta siya kay VP Sara. Pero ito, nakita mo, iisa lang. Kumbaga, parang si Marcos Jr. itong si Magalong. Bakit? Nakakiling lang siya sa Amerika. Si PRRD, okay lang, friend niya ang China, friend niya pa rin yung Amerika. Ito, kita mo kung saan na siya. Hindi man siya pumunta sa Camp Aguinaldo. I'm not sure, but I don't think he is joining. He is just joining this trillion peso. Pumunta siya dito, Dito sa sa Luneta ito. Tapos, ito, sa EDSA Shrine, na isa rin sa mga EDSA Shrine, kung saan din ng mga dilawan, andun din siya. Pero doon sa mga Duterte supporters, wala siya.
So maaga natin na-identify itong si Mayor Magalong. I think walang mapupuntahan yung kanyang investigation sa ICI. Bakit kamo? Kasi wala namang pangil yung ICI. Wala nga silang power to contempt. Wala silang power kung ayaw pumunta nung kanilang resource person or yung kanilang suspect. Kumbaga, wala silang contempt. Hindi nilang may papakulong or hindi nila, anong gagawin nila? Walang ka-power yung ICI na yan. Kasi naman, tinanggal ni Marcos Jr. yung isang government body, yung PACC, Presidential Anti-Crime Commission. Tinanggal. Ayun, nasa batas na yun. May power yun na magpakulong. Marami nang napakulong yan nung panahon ni PRRD. Pero tinanggal. Tapos ngayon, nagtayo siya ng ICI na wala namang pangil, na hindi naman kasama sa batas. Therefore, saan pupunta yung ICI? I-identify lang nila kung sino ang gusto nilang identify. But the real culprit, kung sana itong mga dilawan na ito, kung nakikita nila yung totoong angulo nito, walang mapupuntahan yung ICI na yan. Diba? Yung dating believe tayo dito kay Magalong dahil sa ginawa niya nung panahon ni Pinoy, tila baga ngayon dahil last term niya as mayor, lumalabas yung totoo niyang kulay. So, in general, to conclude what happened today sa rally, our mga kasamahang mga Duterte supporters dyan sa may Liwasang, dyan sa may Edsa Ortigas, at saka dyan sa Camp Aguinaldo, ongoing pa rin at good thing na lumabas po tayo. And dito naman sa kabilang side, kabilang dako, nagkakaroon na ng mga ganitong yan, yung mga ganitong senaryo na nakakahiya. Yan, parang mga ganyang senaryo na nakakahiya. Kasi tapos sasabihin nila mga DDS daw yung mga yan.